Summer vacation is my favorite month of the year as it gives me a chance to relax, travel, and explore new places. Because the most beautiful things in life are not things, they're people and places, memories and pictures, their feelings and moments, and smiles and laughter. Hi, good morning. We all make mistakes in life, wrong turns, wrong words, wrong choices. But what truly matters is the lesson we carry after the fall. And no, good morning! Ito na Kadera. Ngayon na naman ay gagala po kami. Ito po kami sa bayan ng Quezon. Ngayon ay nandito na kami sa Sumolong Highway. Wala na ako. Dito na po kami sa kamay ni Jesus. Doon tayo. Ayan o. Papasok po sana kami kaso ito po. Expected siksikan. So ito na nga. Hindi naman siya siksikan pero ang haba ng pila. So hindi na nagmamadali kami. Hindi po kami pwedeng pumila dyan kasi aabutin kami ng gabi. 2 pesos lang libre kabit. Coin fast charger, Android, Type-C, iPhone. Exactly 8 a.m. Narating namin etong Lukban. Siguro nasa 20 minutes na rin kami dito. Dumating kami dito ng before 8. So nag-decide kami hindi na muna aakyat sa kami ni Jesus. Bukas na lang kasi ito po. Sobrang dami. Sobrang haba ng pila. Mabilis naman yung daloy pero ang haba talaga. Ang ganda sana no. Yeah, wala na ganong tao sa sa mga kainan kasi nandito na sila, pumila na sila, papasok. Sarap sana makyat. Snow, malaglag ka na snow. Kanina ka pa makulit. Diretso lang. Now guys, Dito tayo nakadaan. dumaan na tayo dito dati ba? Hindi, dito tayo sa ano. Bakit dito tayo nakadaan? Hindi kasi tayo nag-right kanina. Diba, ano yon intersection? Crossing. Tutuloy na lang muna kami sa Padre Burgos. Pagbilaw po muna. Tayabas, Pagdilaw, tas Padre Burgos. Dadayo na naman kami sa paraiso ni Padre Burgos. Kung dati nasa Isla Chica kami, ngayon sa ano naman kami? Sa Burawan Island. Ito na yung pangarap kong puntahan, si Burawan Island. Katabi lang ni Isla Chica. Pero si Burawan Island, nagmukha siyang island. Kasi may mga maraming magandang rock formations doon. So tutuloy na po kami doon. Bukas na lang po kami akyat sa kamay ni Jesus. Tentative, dadating po kami ng Burawan Island ng 9:30 a.m. So merong isa't kalahating oras kapag mula kami stopover. Pero dadaan muna kami ng Pagbilaw, hahanap kami ng tindahan. May mga bibili pa doon.
snows no na ako. Kasi hindi nakakasawa talaga ako. Sobrang kulit mo. Tingnan, pagmasdan, God's creation. Ang ganda. And now, papasok na po kami sa Padre Borges. This is part of Padre Borges already. Then, to Ibabang Polo. So, yung pinakbayan ng Padre Borges is diretso tayo on the way papunta yung dito ng Hala. So, hindi tayo tutuloy doon, guys. Dito tayo sa parang sa maliit na iskinita. Dito na alala ko ang iskinita. So, ito na yung part ni Padre Borges then along here is to Ibabang Polo. Sobrang ganda talaga ng nature dito. Yung combination ng green, white, and blue. Ay, grabe. Pang ano na namin to, pang alawa na namin punta dito, guys. Pero di kami talaga nagsasawa. Actually, pangatlo. Kasi, nung last time ay pumunta kami sa Unisan Sands. Pero hindi kami pumasok dito sa Ibabang Polo. So, doon kami pumunta sa Padre Borges sa may papunta sa ating Monet Restaurant. So, here, papunta tayo sa Ibabang Polo. Binibigyan ko talaga siya kasi sobrang ganda. Sobrang tingkad ng araw. Ay, nakakatuwa, nakakalibang. Pero mo, hawak ko si Snow sa kabila. Ito, ay, grabe. Wala tayong space. Wala tayong enough budget for vlogging. So, yung mga cellphone guys. So, na-enjoy natin ang beauty of nature. So, sobrang init kasi Holy Week po today. Today is Friday, by the way. Itong mga bakanting ano dito, mga lupa, yung ibang part nito sa right side ay gagawin siyang alam ko ano parang pabrika ng mga fuel ay gano'n, hindi ko alam kung ano then sa kabilang side naman, sa left side ay gagawin ko siyang village or subdivision. So hindi pa natin alam kung ano ang particular na gagawin dyan na construction. So, proceed pa rin tayo, tuloy pa rin tayo. Maraming mga vehicle ngayon na nasasabayan natin at nasasalubong. Ay, by the way guys, kaya nito sinusunog yung mga palayan kasi, bakit? Gagawin ko yan in the long run ng village. So, sobrang ganda ng creation ni God dito ay gagawin lang siyang construction, building. So, parang makakasalit siya. Mawawala yung beauty na mapabawasan yung beauty ni Ibabang Polo at Padre Borges. No, enjoy muna natin. Hindi pa natin totally alam kung ano talaga ang pinaka-history nito Ibabang Polo. Bakit sobrang ganda niya at sino ba talaga ang nagmamay-ari. By the way, Kadora Galaera, meron naman tayong konting dito sa Padre Borges. Before 1917, this was called a town of Lagi Manok. Lagi Manok, which means ang dami kasing manok dito yun ang yung pinaka-main nila. Yun ang pagkabuhayan dito sa mga tao dito guys sa Padre Borges. Then, nagkakaroon siya ng quarry para sa mga dahil sa sobrang ganda ng lugar na to, kaso ginawa siyang quarry na para sa mga sa ibang part ng lugar na to, lalo na sa sa seashore ay ginawa siyang quarry para sa cement company. Pero nagiging Padre Borges siya since yung valuable service ni Padre Borges hindi makakalimutan. Kaya nagiging Padre Borges talaga siya. So that's it. Pero ang ganda ng lugar, hindi talaga siya makakalimutan. Yan ang pinaka-value na kaya nito ko. Sobrang swerte naman ng mga nakatira dito. Sa economy ay medyo
maramdaman ang stress dito. Stress ka lang siguro financially, pero kung may pagkakakitaan ka naman, aside sa pag-lugar mo at pag-hirap mo dito, ay sobrang pressure. Now guys, nandito na po tayo sa, hindi ko natagay sa Keyport. Ito yung Keyport Bridge. Ito yung nakaka-connect sa island. Supposedly ay island po kasi yung Isla Chica, Borahuan Island. So, hindi na siya nagiging island na pa rin siya, pero nagiging connection tong bridge na to, si Keyport Bridge. So, actually, island siya. So, dahil sa Keyport Bridge, through the help of Keyport Bridge, ayun po, naging connected siya. By the way guys, pwede tayong makabili dito ng mga isda, mga seafoods, kung ano po yung gusto nyo. So, tutuloy na po tayo, dadaan na tayo ulit dito sa Keyport Bridge. So, diba, ang Borahuan Island, ang Isla Chica ay, accessible na siya, accessible siya, mabilis na po siya, mapupunta ka with the help of Keyport Bridge. So now guys, ganda dito. Isipin niyo naman kung ilang punta na namin ito dito, pero hindi siya magpapasawa. Yung mga kabahayan dito, dadaan tayo later sa hangin. Hindi ko rin alam bakit naging tulay buhangin. Ano mo naman guys? Tingnan mo siya. Madali siyang, pero reachable talaga siya. Maganda. Ay, nakaraiso pa. Pero nakakatuwa. Ang saya-saya. Ganda lang masabi ko. Creation nito guys. Wala ko masasabi. Masarap magkaroon ng bahay kasi mainit ang lugar na ito. Kataniman mo naman siya ng punong kahoy sa kabilaan ng bahay mo, diba? Parang puto. So, pumasok na po tayo sa Ibabang Pulo. Ibabang Pulo is sa barangay po. Then, kasunod dito ay si Keyport Bridge. So, ito po yung pasukan ng Ibabang Pulo. Then, merong store. Wala. Sis, no. Wala. Marami talagang tourist ngayon dito guys kasi holiday po. Ang lahat ng halos ng mga tao ay mag-enjoy sa creation spot. So ito, enjoy natin ang ating mga mata, wibusin natin sa sobrang ganda ng paraiso.
Kaliwa. Ha? Kaliwa. Parang fiesta dito. Parang fiesta. Dadaan po tayo sa barangay ni Tulay, Buhangin. Hindi nila kasi sinasabi yung secret password na si Burawan Island ay kapitbahay lang siya ni Isla Chica. Hindi na siya kailangang tatawirin sa bangka. Hindi na kailangang tawirin ng bangka. By land lang talaga ang tunay na way. Burawan Island at Isla Chica. Magkakapatid lang po sila. Magkakapatid lang si Isla Chica at Burawan Island. Nauna si Burawan Island at kasunod si Isla Chica. At pwede mo silang mabisita ng saglitan lang kasi nalalakad lang talaga siya sa tabing dagat. Si Burawan Island lang kasi ay nasa gilid mismo ng bulubundukin na bato. Yung matibay na bato na bundok, yan ay tinatawag na lambak ba yun? Yan po si Burawan Island. Wow! Lahat dito! Sarap mag-camping dito! Wow! Kahit dito, oh, masarap mag-camping. Sarap yung nakatira dito. Wala mo, may fiesta. Kahit dyan, oh, grabe, ang ganda na dyan. Marami nang kakang. Pero ito kasi ay hindi siya talaga resort. Siguro puno na yung Burawan. Kasi nandito na yung mga tao. Ako, yari ka na dyan. Baka puno na yung Burawan. Gaano kaya uling dito? Malamang mahal. Dati walang naliligo dito, ngayon ang dami na. Kaya na siguro ako. May daan kasi doon sa kabila. lang talaga sila. Burawan po. Oh, dyan lang ako sa malilim. Puno ba? Puno?
nagpunta kasi. Dito. Hindi sila makadaan kasi. Nagka-traffic na. Ay, kaya namang motor eh. Lang. Ito guys, ayun sana kami pang papasukin dito sa compound ni Borawan Island. Kasi po ay traffic na yung mga sasakyan sa loob. Malawak ang parking dito ni Borawan Island pero punong-puno na. Siguro wala ng parking slot. Then yung may mga dumarating hindi pa nakapag-park lalo na sa mga 4-wheel vehicle. Pag motor naman mabilis lang. Tapos meron ding pauwi na rin na hindi rin makakalabas. So buhol-buhol na po sa loob guys. Pero nagpupumilit po kami pumasok kasi sobrang init. Gigilid na lang kami. Total motor naman po ito. Wala kasi alam mo. Sisilong lang po kami sa tabi. Sobrang init talaga. Mag-11 a.m. na po sa sobrang... Hello guys! Magandang tanghali po sa inyo at narating na po namin ang Borawan. Mga 10:30 to quarter to 11 kami nakakarating dito. Hindi na po nakuhanan ng video ni Dora Galaera mga guys kasi super busy po kami nang dumating sa super init kasi today is Thursday, Holy Week. So, hindi po nakuhanan ng video ng pagdating namin sa dahil super dami ng tao talaga. At traffic ang papasok sa Borawan. So, ito na po siya guys. Nagbo-boating na po kami papunta sa pinaka-island ni Borawan which is the station 1 and 2. I think pupunta kami ng station 2 kasi station 1 ang pinaka-nearest kay station 3 is Pinuna po. So station po ang ito na luwag. So ito na po kami. Hindi na po kami pinayagang mag-stay sa station 3 kasi crowded na po talaga. Crowded. Naubusan na po sila ng water, drinking water. May mga delivery naman po kami hapon. Pero kailangan po amahan kasi sa crowded, sa Holy Week na po. So kasi kami pumunta, ito po, nagpataan po ng crowded talaga. So, ang fare sa bangka na po guys is 100 per person. Back and forth na po ito. So, by tomorrow, pag uwi po ay papalit po sa sasakyan namin. Kukuhanin namin yung contact number ni Kuya para magpapasundo po kami papunta sa station. So, malalakad naman po ito guys. Kung low tide po ay pwede po tayong maglalakad na adventures din po ito. So, ngayon, hindi naman alam kung saan kami dadaan ni Kuya. So, nasa last part na po ito ng station 2. Super amazing ang beach dito guys. Nakatuwa kasi mga super init talaga ngayon. Super init. Kapag magka-camp naman din po kayo ay kailangan sa ganitong season ay kailangan may dala po kayo ng tent kasi sa iba po ako nakapag-inquire so hindi ako nag-final booking. Nag-initial booking lang po ako. Hindi ako nag-final booking kasi unsure naman po kami last week na dito talaga yung destination. Hello, Dora Galaera, darling Galaera ko. Andito na po kami sa Borawan Island. Ito ay tinawag na Borawan dahil sa Boracay vibes na meron siyang mga mga palm trees, mga niyog. Nandoon po yun sa mga niyog doon sa station 3. Yun ang mainland ng Borawan Island. And naging Palawan siya kasi sa dami ng rock formations. 1, 2. Sa dami ng rock formations dito. Yung
mga rock formations na makikita natin dito. Kaya doon na sa ilo. Mamaya po, mapapakita ko sa ilo kung ano yung mga rock formations. Kaya naging Borawan siya. By the way, kadaling galera, dumating po kami dito ng mga 10:30 to 10:40. So, na-busy na po kami since overcrowded talaga po dito. Lalo na doon sa mainland, which is the Station 3. Overcrowded na po talaga doon. Na doon namin gusto, kaso hindi na nila kami pinayagan since hindi po ako nag-confirm sa booking. Hindi po talaga ako nagtuloy sa pagpabook. Nag-inquire lang po ako. May conversation po kami ni Ate Je. Pero once na hindi ka nag-confirm, hindi ka na po nila tatanggapin sa Station 3, which is the main island. Kasi hindi naman siya actually totally puno. Crowded lang talaga. May pagpwestuhan pa naman, pero nire-reserve po nila yun sa mga nakabook. So, unluckily, hindi po ako nag-book at hindi na po kami tinanggap doon sa station number 3, which is the main island. So, ito po yung station 2. Ito po ang station 2. By the way, ang station 1 ay doon po na side. Siya ay next from station 3. So, ito pong station 1, ito ay halos dulo na siya. Halos dulo na po talaga kami nilagay ng bangkero. Kasi alam nila ito yung hindi pa totally crowded. So, once camping style po ang gagawin natin ay hindi po talaga siya madaling gawin. Lalo na ngayon na super hot. Pero ito po yung ginusto namin na ano siya, adventure. Yung pagka-adventures po namin. Mahirap, lalo na kanina. Kasi sobrang traffic kanina doon sa along the entrance ng Borawan Island na hindi na po sana kami tatanggapin, pero since may conversation po kami ni Borawan staff kaya tinanggap po kami. Ayun. So, once hindi po kayo mag-confirm, dito po kayo sa station 1 and 2 kasi ito po yung malayo-layo sa mainland. 3 to 5 minutes lang naman by boat. At kapag naman low tide, pwede siyang malakad sa tawag nito, the seashore, sa gilid ng pangpang, sa pangpang ng tsaka sa mga sa rock formations. Lalakaran po siya pag low tide, pero pag high tide kailangan talagang nakabangka. Kaya ayun po, kanina high tide, ganito high tide pa rin siya, so nakabangka po kami from the station 3. So, dito po, Cadora Galaera ay sa station 1 and 2 ay meron lang tayong hindi siya totally electricity, pero may connection siya ng light lang po. Light lang po talaga, which is ilaw. Light bulb lang po meron dito sa mga cottage. Ang cottage po dito just like there. Ayan. Yan naman po ang cottage. Pero hindi kami nag-avail kasi dalawa lang naman po kami. Pangatlo si Snow. So, tent lang talaga kasi ito lang gusto namin na tent. So, hindi pa kami po actually na nakapagpaayos ng pwesto namin. Papahinga pa lang po. Nag-lunch. Tapos pahinga. Kasi ito yung ginagawa ko. Meron namang mapagbanlawan dito, may CR pero walang drinking water. So, naubusan po sila ng drinking water sa
Meron silang ano doon, mini grocery store and restaurant. Pwede kang makapag-charge doon, which is free, pero babantayan mo. Tapos, ano po, pupunta ka doon kasi wala naman po talagang outlet dito. Lahat ng dito sa station na to walang outlet. So, pag magcha-charge ng cellphone ay pupunta po sa station 3. Ayun, try namin mamaya kung makapaglakad kami along the seashore. At kukuha po ko mga videos doon mamaya po, guys. So, since today is Friday and Holy Week, so, ano po talaga, hindi siya madali. Which is nature vibes talaga. And, syempre, and now is almost it's already 12:45 in the afternoon. So, totally init talaga. So, ngayon, prepare po na kami ng food. Si Renz nag-ihaw na doon. Malayo-layo ng konti. Then, pag maayos na po lahat ng mga things namin, just like this one. Kasi wala po talaga kaming water. Ayan lang po muna. Pinapalamig namin sa yelo. At wala naman kami pong ice box kasi nakamotor lang kami. Papalamig. Dito muna ayos pa kami mamaya konti. Ito po mga food namin. Nagbaon muna kami ng rice and mga pritong ulam. Ayan. Tapos, dalawa lang naman kami so okay na yun. Okay na yung ulam namin. Ayan. Mango. Then, this one. Konting vibes lang. Kasali yan. Konting vibes lang po. And, yun, mamaya. Yung big pictures. Then, lakad-lakad. Explore namin mamaya ang Hindi ako napag-took ng videos doon sa Station 3 kasi sobrang init kanina talaga. As in, busy kami naghahanap ng mapwestuhan. Then, bangka. Paano na makapag-entrance kami. So, by for now, ayos muna kami ng mga things. Ayos pa muna kami ng mga things. Nakakaya po niyo.